Grade 5 pa lamang ako noon, isang batang sabik sa mga palaro ng aming paaralan sa Palawan. Ang tinatawag naming zone meet ay ginanap sa karatig naming barangay sa isang lumang elementarya na may misteryosong aura. Sa unang araw, lahat kami puno ng sigla. May mga bagong kakilala, kasiyahan, sayawan at party ng mga delegado. Kasali ako noon sa chess at high jump. Sa kasamaang palad, pangalawa lang ako sa high jump. At sa chess, hindi pinalad na manalo. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang isang kakaibang atleta. Isang batang babae na sa unang tingin ay mapagkakamalang Amerikana. Maputi ang balat, kulay ginto ang buhok, at mapusyaw ang mga mata. Ngayon ko lamang nalaman na tinatawag pala silang anak-araw. Dumating ang ikalawang gabi. Walang kasayahan, tahimik ang buong compound. Dalawang guro namin ang dumayo sa bahay ng isang lokal na guro upang magvideoke. Kaya iisa lamang ang naiwan para magbantay sa amin. Noong una, kalmado pa ang lahat. Si Paul, isa sa mga kasamahan ko, ay biglang pumasok mula sa labas at nagkwento ng isang kakaibang pangyayari. May nakita raw silang bulalakaw na bumagsak sa likod ng aming quarter. Nakangiti lamang ang aming guro at pabirong sinabi, "Hinila mo sana ang buhok para manalo tayo bukas." May nagtanong kung anong itsura ng bulalakaw. Sagot ng guro, sabi ng matatanda, ang bulalakaw ay may gintong buhok. Iyon ang kumikislap. At kapag humiling ka, ay hilahin mo lang ang iyong buhoy, sabay sabing wish at bababa siya para tuparin ang iyong hiling. Biglang nagbiro ang isa sa amin, baka yung anak-araw na atleta ang bulalakaw. Simula noon, tinukso nila ako na may gusto raw sa akin ang bulalakaw. Dahil sa inis, lumabas ako ng quarter para magpalamig ng ulo. Pagbalik ko, halos patay na ang lahat ng ilaw sa labas. Pagkasarado ko ng pinto, biglang may kumatok 2 beses. Akmang bubuksan ko na ang pinto, pero pinigilan ako ng mga kasama ko. "Huwag," sabi nila. "Dapat 3 katok. 2 lang, maligno yan." Kinilabutan ako. Sumigaw ako, "Ma'am, pakikatok po ng 3. Pag 2 lang daw po ay maligno." Biglang nagwala ang pinto. Parang may malakas na sumisipa mula sa labas. Kasabay noon isang malutong na halinghing tila kabayo pero mas malalim at mas nakakakilabot ang pumuno sa paligid. Pero sa bayang iyon walang ganong hayop. Nagpanik kaming lahat. Ilang sandali pa, bumukas isa-isa ang mga jalousie ng aming quarter. Sa labas, sa dilim, tumambad sa amin ang mga nanlilisik na mata. Mapupulang mata na hindi namin mawari kung tao ba o kung anong nilalang. Nagutos ang guro namin. Gisingin ang lahat. Sinubukan naming gisingin ang mga kakwarto namin, pati ang mga estudyante mula sa kabilang eskwelahan, ngunit parang mga bangkay silang hindi magising. Kahit hinila namin ang mga banig nila, walang gumalaw. Sumigaw kami sa katabing kwarto, kinatok ang plywood partition para humingi ng tulong sa mga guro na nagkukwentuhan. Doon subalit tila wala silang naririnig, ni isang sagot, wala. Habang ang mga babae ay umiiyak na sa takot, si Paul ay biglang kumuha ng dakot ng asin mula sa bag ng guro. Aniya, takot ang maligno sa asin. Ibinuga niya ang asin papunta sa direksyon mga nagbabagang mata at sa isang iglap, naglaho ang mga ito. Kasabay nito, isa-isa nang nagising ang mga natutulog naming kasama para bang nabura ang mabigat na hangin na bumalot sa amin. Maya-maya, dumating na rin ang mga guro, gulat na gulat sa aming itsura. Kinabukasan, ikinuwento ni Princess, isa sa aming kaklase, na hapon pa lamang ay may kakaiba nang nangyari sa kanya. Habang siya'y gumagamit ng kubeta na 15 metro ang layo sa quarter, bigla raw nag-lock ang pinto ng walang dahilan. Sigaw siya ng sigaw ng tulong pero parang nabingi ang buong paligid. Nang may makitang halusi sa itaas ng kubeta, pinilit niyang kumaway sa mga batang umiigib sa gripo. May nakakita sa kanya, ngunit bago pa sila makalapit, kusang bumukas ang pinto ng kubeta na animoy sinipa mula sa labas. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, nagpasya ang aming guro na huwag nang hintayin ang awarding. Kinabukasan, mas pinili naming lumakad, pauwi sa gitna ng maputik at madilim. Nadaan kaysa manatili pa sa lugar na iyon. Nang gabing iyon, habang kami naglalakad sa gitna ng kagubatan at putik, bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng alaala ng mga matang nanlilisik na nagmamasid mula sa dilim. At hanggang ngayon,
Sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko pa rin alam. Yun ba'y isang bulalakaw o isang nilalang na hindi dapat naming nakita? Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share sa iba para sila rin ay makaranasang kilabot na hatid ng mga kwento ng kababalaghan mula sa tunay na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito sa Bulong sa Dilim.